I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if understroke fishing. So, kasama ko pala ngayon kay Joe at si Parigin dyan. So, tatlo lang kami ngayon. Ano lang, sana makaswerte. Tignan na mamaya pag dumating tayo sa spot. Okay. So, hello mga lods at ano yung mga kasama natin. Tara, hindi ko natin patagalin. At shoutout pala sa 681 pa rin yung subscribers natin. Hindi ko alam kung bakit nag-drop yung views natin sa YouTube. Nakakalungkot naman. Pero sige lang, laban pa rin tayo mga lods. Tara, umpisa na natin to. Right, samahan nyo ulit kami sa aming pamamana ngayong gabi. Alright. At ito, David at tayo mga lods. At welcome back ulit sa ating kuriwang Spearfishing Adventure dito sa isla ng Marapipi Island. At ito, first fish for this night ay isang tagbago or hinog kung tawagin. Headshot mga lods, pag nagpapatira ng libre ay tirahin mo na, baka tirahin pa ng iba. Ayoko, matapak ako. Pero second fish natin sana, dalawang hinog at may isang adibangbang at silangkit mo na natin. Pero sa mga parad, ayun, pumasok sa ilalim ng bato. At hindi na natin nakita mga lods. Ito, isang Rudish Fusillier or maransing kung tawagin sa amin. Ay second fish for the slot yun sa pool mga lods at nagpatusok lang siya. Kaya ano pang hinihintay natin? Pag nagpapatusok ay tusukin mo na. Huwag ka nang maghintay na lumayo pa. Good size na yan mga lods at hindi lumalaki yung istang yan. At eto, third fish natin ay sila namang Barhead Spinefoot or hinog. Yun sa pool mga lods. Ang dami pa niyang arte magpapatusok rin pala. Ito, isang Sinamorok or Blue Stripe Fusillier ayun sa Polonads. At gusto ko natin shoutout yung mga solid viewers na rin yan na natiling nakantabay sa ating mga munting videos. At sana po ay makapag-subscribe sa ating YouTube channel at naging tulong na po yun para sa ating monetization. Maraming salamat po nods at God bless you all. At eto, isa na namang Barhead Spinefoot or hinog. Kung tagpagong kung tawagin sa amin na yun, pinapwesto na natin kasi medyo may lap. At ayun, mga lods, na stone shot siya. Good size na yung mga tagbago na sumasampang yung gabi. At dito, tayo with mga lods, isa na namang maransing. Kinukuha na rin natin to. Ang presyo nito din sa amin ay nagkakalaga ng 200 piso kada kilo.
pero hindi tinamaan. At ito na lang. Ayun again, isang balansin tatawan kaya. Ayun, hindi rin sablay mga lods. Dalawang sablay na magkakasunod. At ito, isa na namang maransing tatamaan na kaya. Hindi rin marat at pumasok pa sa ilalim ng bato. Yan, meron tayo nakita isang dalawang bukid at ito dalawang bukid namin. Tatamaan na siguro ito mga lods. At ayun na nga, sa pool mga idol. Ito yung sulit kung tawagin mo. Maransing. Ang sulit. At gusto ko lang pasalamat sa ating mga sulit subscribers at mga viewers. At eto, dalagang bugi na rin mga idol. Di pala nawawala talaga yung mga isla nito kasi yung isla ng Maribelan rin nawapalibutan ng mga kurals. Na bihira na lang siguro yung mga illegal fishing at mapaparatiling maganda yung mga cool at na mapalagaan natin. Ito, talagang gubi na rin. Dati na lang marods ay sumasampat po ng napakarami. Maging isang kawan na lang sina at nahuhuli sa lambat na umaabot ng 200 kilos to 300 kilos. At ito, isang isda. Pero napakanasan kung hindi ka marunong magluto ay wag mo nang susubukan. At dito, hanap tayo ulit. Ano kaya isda? Ayun, dalagang bukid or bilason. Yellowtail red belly fusilier marod sa English. Or bilason kung tawagin dito sa amin. Nice shot, marods. At maraming salamat pang sa inyo sa panatiling manonood at kahit bumaba yung views natin sa mga videos ay bumawi na rin tayo. Kaya walang humpay na pasasalamat at mag-iingat po kayo palagi. God bless you all. At dito, paghanap tayo ulit. Isang pawikan yung nakita natin mga na at tambay at namamahinga na. Kaya hindi na natin siya ginagawa at meron pang kini sa likuran niya. Dito. Tingnan niyo naman mga lods, ang gala talaga ng kumas pa ng isla namin, diba? Kaya no, naglala parang mga coral reef. Kaya di talaga nawawalan ng isda kahit araw-arawin pa yan. Nang pamamahala, basta wala lang yung illegal fishing. Tingnan niyo naman yung mga pwesto ng mga coral reef dito sa barangay lang namin yan mga hiling. Share ko lang pala yung views sa ilalim ng dagat. Napapangalagaan pa at kahit inaabot yan ng habagat season ay hindi ka na basta-basta nasisiya. Meron pang mga sea urchin at mga magaganda view ng coral reef sa ilalim ng dagat. Diba sinasabi nila yung parfish ay natulong sa paggawa ng buhangin. Sa totoo lang, merong mga spot na hindi talaga yung ginukuha dahil napakarami pa ng isda sa kanila kahit nasa mababaw. Biro kasi sa amin ay free dive lang at meron din mga suwasampang mga parrotfish ay hinuli na namin. Kasi yun lang yung pwede namin mayunan. Ba't hindi naman talaga bawal? Nasa spot na lang yun. Ng isda na kung pwede huwag mo nang panahin kasi merong ibang di huwag mo nang panahin. Pero sa tulad namin na hindi na lang at hindi naman talaga nauubos yung parrotfish sa lugar namin. Kasi noong panahon na
ramatahan ko na nasa edad pa ako na 10 to 15 years old or elementary pa nga ako noon ay nauso pa yung Muroami. Grabe yung mga parrotfish na nahuhuli nila mga lods. Di sa nag-aralan, mabuti lang at natigil yun. Kaya, ano ba ngayon? 35 years old, 34 years old na pala ako. Pero meron din mga sampang parrotfish. Kaya, kung nakatulong yung parrotfish sa paggawa ng buhangin, sa mga magagandang spot, kaya ng panahon, ay pwede na nila i-skip yun. Pero dito sa amin, kung mataas yung breath hold mo, ay pwede mo nang huwag panahin yun. Kasi may makukuha ka pang mas malalaki pa. So eto, dalagang bukid mga lads. Kaya, ganito na tayo, nasa 4 na dipa hanggang sa 2 dipa. Uabot pa nga tayo ng 1 dipa. Kung wala talaga. Eto, isa na naman maransing yung hiyumi natin mga lods. At nagtsatsaga lang tayo kung ano yung nahuli natin isda. Pangulam na ito at hindi naman natin ito sinasayang mga lods. At eto maransing din. Pero ayun, hindi tinamaan mo sa pagkatira. Marinig kita sa mukha eh! Ito na lang, isang alinsurong. Pero di ko na muna ang tawag sa English ito. Medyo malit pa kaya hinayanan natin at meron sa uman eh. Ito, good size na tumolods kaya di na natin pinalagpas. Ang sarap sa tinulong ito mga idol. Hinulin natin yan. Ayan, ito na siguro yung last fish natin for this night mga lods. Libre na yung pangapunan natin sa gabi nito at hiliipatan na tayo ng mga 4 hours ganun. Kaya ito, mauna tayo. Hindi maganda yung sampayang, hindi maganda yung sampa ng isda mga lods. Alam ko bakit, merong nauna sa atin pero ganun na talaga siguro yung nahuli natin. Ang mga 1 kilo ba? Konti lang. Uwi na tayo. Ayan lang yung huli natin mga lods. Sayang at mga good fish pa sana. Ganun talaga yung pangisda at kung ano lang binigay sa atin ay magpasalamat pa rin tayo mga lods. Tara, uwi na. Right. Yan lang yung huli natin mga lods. Ilang piraso. Grabe, anong oras na. At yan lang yung nakuha natin.